Sa isang tahimik na gubat, may isang batang ibon na nagngangalang Mukong. Si Mukong ay may asul na balahibo at puno ng mga pangarap. Nais niyang makahanap ng tunay na kasiyahan at pagmamahal. Isang umaga, nagpasya siyang maglakbay sa gubat upang maghanap ng mga bagong karanasan. Habang siya'y lumilipad, narinig niya ang isang nakakaakit na tinig mula sa itaas ng isang mataas na puno. Lumipad siya at doon ay nakita ang isang napakagandang asul na ibon na nagngangalang Wengba. Ang kanyang boses ay puno ng saya, at mula sa kanilang pag-uusap, napagtanto ni Mukong na siya ay nahulog sa karisma ni Wengba. Nagpasya silang magkasama na maglakbay at magsaya sa bawat sandali. Ngunit sa isang pagkakataon, nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan. Si Wengba ay nagalit kay Mukong dahil sa isang bagay na hindi niya gustong mangyari. "Bakit hindi mo ako sinabihan? Hindi mo ba ako pinapansin?" Tanong ni Wengba, na may tampo. Nagmamadaling umalis si Wengba at iniwan si Mukong na labis na nalungkot. Nais ni Mukong na makabawi, kaya nag-isip siya ng paraan upang mapasaya si Wengba. Habang lumilipad siya sa gubat, nakakita siya ng dalawang bata na naliligaw sa kagubatan. Ito ay papunta sa bahay ng candy ng isang mangkukulam, kaya hindi niya na ito nilapitan pa. Narinig niya ang usapan ng dalawang bata. "Gretel, mag-iwan tayo ng tinapay sa daan bilang palatandaan." "Sige Kuya Hansel, magandang idea ito." Ngunit hindi na ito naging mahalagang bagay para kay Mukong. Naisip niya na kunin na lamang ito. Kumuha siya ng ilang piraso ng tinapay at nagpasya na dalhin ito kay Wengba bilang peace offering. Kapag nakita niya ang mga ito, malamang na matutuwa siya, ang sabi niya sa sarili. Nang makita ni Mukong si Wengba sa ilalim ng isang puno, nagdalawang isip siya, ngunit nagpasya siyang lumapit at ipakita ang mga tinapay. "Wengba, heto ang dala kong mga tinapay para sa iyo," sabi ni Mukong na may ngiti sa kanyang mukha. Natuwa si Wengba at sinabing, "Salamat, Mukong. Ang mga ito ay napaka-special." Habang sila'y kumakain, napagtanto nila na ang bawat piraso ng tinapay ay may kasamang kwento at alaala. Muling nagbigay sigla sa kanilang pagkakaibigan. Matapos ang kanilang masayang pagkain, nagpasya silang maglakbay muli sa gubat na puno ng pag-asa at bagong pangarap. "Naniniwala akong balang araw, lalalim pa ang samahan namin ni Wengba," sabi ni Mukong sa sarili habang nakatingin kay Wengba. Sa kanilang paglipad, nagkaroon sila ng mga bagong alaala at natutunan na ang tunay na kasiyahan ay nasa mga alaala at pagkakaintindihan na kanilang binuo.